Kuya, tulungan mo naman ako. Bakit? Anong nangyari? Si Nining, buntis. Ay! Kasuhan ko daw yung lalaki. Ha? Tapos sabi niya, habang umuusad yung kaso, siya daw tutulong para ipalag na yung Eh, bata. punyemos naman yung tiyahin natin na yan talaga. Ba't kasi doon ka pumunta? Alam mo naman yung Peking Santo yun eh. Yung skin Kuya? Sport. Ay ba? Tapat. Tita Jepon. Oh! Basta mo? Mainit. Kuya, Utol, magaling. kuya, tulungan mo naman ako. Bakit? Anong nangyari? Si Nining, buntis. Ay! Upo nga! Ano ba? Ang bata pa nun ah. Ilan taon na si Nining? 16 pa lang, kuya. Naku po, 16. Eh, paano mo nalamang buntis? Eh kasi kuya, isang buwan ko na napapansin eh. Panisuot ng malalaking t-shirt. Dati kung makapagsuot yun, crop top, tapos short na maigsi. Yung kuya, puro pajama, t-shirt na malalaki. Saka kuya, yung balakang niya lumaki din talaga. Eh anong nakaraan? Tinanong ko na siya, tinapat ko siya. Sabi ko, nagtotoo, mami ka kasama, buntis ka ba? Ayun, umamin nga kuya. Kaya pala nung nakita ko rin, sabi ko parang, di ba, tumataba tong batang to o baka nagdadamit lang na maluwag nga. Eh, saan ka galing yan? Sa bahay, kuya. Eh, tapos, nakausap ko si Chang eh. Sino dyan? Chang Lukring. Oh, Eh, ang suggestion niya, uwi ko daw ng probinsya muna yung anak ko. Kila nanay, tsaka kay tatay. ba't uuwi dun? Eh, matatanda na sila nanay tatay, mahirapan naman yun dun. Tsaka para saan? Ba't kailangan ilayo? Eh, para hindi daw malaman din sa amin na nabuntis yung bata. Tapos, ang gawin ko daw, kasuhan ko daw yung lalaki. Ha? Ang Kakasuhan yung batang lalaki? Ba't ilang taon na ba yun? kakaitin lang, kuya. Oh, tapos? Tapos sabi niya, habang umuusad yung kaso, siya daw tutulong para ipalag muna yung Eh, bata. punyemos naman yung tiyahin natin na yan talaga. Ba't kasi doon ka pumunta? Alam mo naman yung Peking Santo yun eh. Bulaan yun eh. Eh kuya, kasi wala na ako ibang mapagsabihan eh. Alam mo naman doon sa atin, maraming chismosa. Marusip talaga yan, no? Nagba-Bible study pa yung tiyahin natin na yan. Ito lang akin. Nakausap mo na ba yung magulang ng bata? Hindi pa kuya. Unahin mo muna kausapin. Kung 18 na yung batang lalaki, baka naman pwede magtrabaho kung anong plano nila. Ngayon, gawa ng paraan o solusyon. Tsaka, kesa naman ilayo mo, ba't hindi dahilan yung para may masasabi yung kamag-anak, yung mga tao. Tol, wala naman perfect sa lahat ng tao sa buong mundo. Lahat ng kapitbahay nyo, may mga bulok yun. Lahat ng kamag-anak natin may mga bulok. Ba't kailangan ilayo? Alam na ng tatay niya? Ayun pa isa kuya. Ipalo ng tatay niya. Eh, pag-usapan nyo na. Kasi pagka ganyan, kung lampas na isang buwan yung tiyan ng bata, naiipit yung bata sa loob. Pwede kung anong mangyari dun. Kasi iniisip nyo yung kung ano-anong problema o anong sasabihin ng ibang tao, isipin nyo yung bata ngayon. Tsaka tol, hindi naman sa pinayagan mo rin kasi mag-boyfriend na maaga eh. Eh kasi kaya ako naman din pinayagan ng mag-boyfriend. Eh kaysa kung saan-saan pa sila nagpupunta, kung saan-saan sila nakikitang magkasama, at least sa bahay, eh nandyan lang sila, nakikita ko. Eh kaso, lumagpas sa limitation kuya eh. Tsaka kuya, ito pa isa iniisip ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa tatay niyan. Alam mo naman yung tatay nun, di ba? Sabihin niya, kinuha-kuha mo sa akin kasi dito yung anak ko, tapos ganyan pala mangyayari. Eh, Isipin pa ba niya yun? Kailangan pa ba magtalo ngayon sa ganitong oras? Tsaka ba't kakasuhan? Punyemas talaga to siya, no? Pang-kriminal lang utak. Hindi talaga lahat na nagba-Bible study o may alam sa salita ng Diyos. Totoo eh, no? Dami rin talagang bulaan eh. Tsaka tol, ganito. Hindi naman lahat na maaga nag-anak, maaga nagpariwara. Tol, marami rin maaga nag-anak na minor de edad, ginaid ng magulang na parehas hanggang sa naging responsible sila parehas nung babae at lalaki. O di ngayon okay yung buhay.
Hindi mo kailangan mahiya. Hindi mo kailangan isipin sasabihin ng ibang tao, tol. Tsaka tama lang yan, para lumuwag din yung isip ng anak mo. Solusyonan nyo. Kung mahal niya yung lalaki, may stress siya lalo pag pinaghiwalay nyo. At pag na-stress siya, yung dinadala niya yung magsasuffer. Kaya nga yung iba, di ba, nagkakaanak ng, hindi naman sa may diferensya. Kasi nga, iniipit yung bata. Kakaisip sa mga sasabihin ng tao, kakaisip sa sasabihin ng kapatid, sasabihin ng lolo, sasabihin ng kapitbahay, ng kumari. Punya, sino bang perpekto sa buong mundo? Kung nagmamahalan, i-guide nyo parehas, pag-usapan nyo. Ngayon, kausapin mo rin yung tatay niya. Kahit ganyan yung sitwasyon na hiwalay kayo, umalalay din kasi siya yung tatay. Wala na tol eh. Maghigpit man kayo, huli na. Tingnan mo, pinayagan mo. Tama naman yung sa'yo para hindi ko saan nakikita. Kaso talagang gumagawa ng paraan. Lumampas sa limitasyon. O tapos ngayon maghihigpit ka, hindi nyo pagsasamahin o paghihiwalayin nyo. Huli na. Di ba? Hindi kita sinisisi tol ha. Kasi alam ko naman kung paano ka magmahal sa anak mo. Paano ka mag-alaga. Alam ko rin yung sakripisyo mo dyan. Kitang-kita ko kahit ganyan na mag-isa ka na lang sa buhay mo. Walang tatay yan. Pero yun nga. Wala tayong magagawa. Yan ang generation ngayon. Maghigpit ka. Magre-rebelde. Magmaluwag ka. Sasamantalahin nila. Sa tingin mo, kuya, mas okay yun kaysa doon sa sinasabi ni Chang? Natural! Lahat ng suggestion sa'yo pang kriminal. Pang satanas. Pang walang utak. Pangalan pa lang nun, loko rin. Di ba? Mapapahamak pa anak mo. Tsaka tol, mas okay na sabihan ka ng ibang tao kahit sino man niya husgahan ka na naging pabaya kang ina. Kaysa sabihan ka ng iba o mismo ng anak mo na mamamatay tao ka. Sige na, masakin ka sumunod. Huwag kang dadaan doon ng alam mo namang alanganin yung utak nun eh. Kaya nga, pati tinan mo yung mga anak nun. Di ba sa lagi na-involve? Puro problema. O, tinan mo yung itsura ng mga apo, ang dudungis. Doon ba sa pagbabible study niya, maayos yung pamilya niya? Hindi. Di ba? Kasi nga, hindi totoo yung laman ng utak sa puso. Taliwas! Ganun na lang tol. Kausapin mo yung magulang ng bata. Focus kayo sa solusyon. Kung nagmamahalan, huwag niyo agad paghiwalayin. At kung pwede naman magtrabaho yung bata, mapakiusapan para sustentuhan niya o magampanan niya pagiging ama niya, i-guide niyo na lang. I-welcome mo sa inyo. I-welcome din nila sa kanila yung anak mo. Tol, yung mga sinaunang panahon na dapat kasal mo na ganun, hindi lahat nangyayari ganun. Ang daming kinasal na naghiwalay din. Ang daming kinasal na mas minalas ang buhay. Kaya ako, doon na lang ako talaga sa practical. At kung ano talaga yung totoong dapat gawin. Huwag mo nang iniisip yung mga sinaunang Wala tayong magagawa eh. Ganun na lang. Sige, kuya. Ganun na nga lang. Paano, kuya? Maulan na ako kasi mamamalengke pa ako para makakain sila. Sige na, para maliwalas ka rin. Luluwag yung anak mo. Apo mo na yun. Anghel yun, tol. Walang kasalanan yun. Hindi naman yung buti nga, yung bata, kahit paano, yung lalaki, maayos yung pamilya. Nasa tamang edad na. Pakiusapan niya muna na maayos. Kung nagmamahalan nga kaysa naman katulad sa iba dyan, talagang tambay lang yung lalaki. Walang bitaw, palamunin. May kaya nga yung magulang, nung kinuha yung babae, ginawang katulong yung babae, naghiwalay din. Tapos yung anak, may diferensya. Tol, ha? Sige na. Sige, kuya. Amanda, una na ako, ha? Sige na, kawawa naman si Nining, tsaka yung apo mo na yan, tol. Narinig mo. Ilang taon pa lang yung pinsan mo. Buntis na agad. Kaya ikaw, sinasabihan kita. Pag chinecheck namin ng mama mo yung cellphone mo, ibigay mo agad. Kasi anak dyan nag-uumpisa. Tignan mo yung tita mo, ang bait nun sa anak. Lahat binibigay. Pinayagan na nga niya mag-boyfriend. Ganyan naman nangyari ngayon. Ha? Kaya iwasan niyo yung huwag kang gumagaya dyan sa mga ibang barkada mo na entitled sa privacy.
Kabastusan niya, humihingi privacy sa magulang. Hanggat wala kayong pambili na sarili niyong tawa sa kilikili na, hindi pa kayo pwede magkaroon ng privacy. Ang kailangan niyo talaga, gabay. At kaysa tignan niyo na naghihigpit yung magulang niyo, mas tignan niyo yung pagmamahal. Wala namang magulang na walang ginagawa yung anak, magagalit agad eh. Di ba? So, yan na, ganun na lang, solusyon na lang. Pagka nakita mo rin yung pinsan mo, kusap-kusapin mo rin minsan. Ha? Yan na. Mali mo na yung kwarto mo rin. Tapusin ko pa to.